Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, May 21, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Ang Senate President hindi tinatanggal, nagbibitiw. Bagong Senate President Francis Escudero. Inaming niluto ang planong pagpapatalsik kay Zubiri sa pwesto noong isang linggo. Nung sinaluduhan ako ni Migs, talagang hindi ko napigilan, napaiyak ako dahil for me, being a good soldier, ang gusto kong sabihin kay Migs doon is, sorry boss, I failed to win the war for you. Senator Bato de la Rosa, matapos iyakan ng pagbibitiw ni Zubiri, inaming kasama rin pala sa sumuporta kay Cheese Escudero. Kahit 5 wala po akong na-receive sa aming kooperatiba. Ilang modern jeepney operator nagre-reklamo na wala umanong natatanggap ni 5 kita mula sa kanilang kooperatiba. Hindi po ako spy. Bamban Mayor Alice Guo nanindigang hindi magbibitiw sa pwesto. Habang Senator Risa Ontiveros ibinunyag may koneksyon umano si Guo sa money laundering criminals sa Singapore. At sa ating balitang showbiz, Coco Martin at Bong Navarro magsasama sa bagong action series. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Inamin ni Senator Ronald Bato de la Rosa na siya ang ika-15 pumirma sa resolusyon para ihalal si Senator Francis Cheese Escudero bilang bagong Senate President kapalit ni Senator Juan Miguel Zubiri. Ibinunyag naman ni Escudero na mabilis ang mga pangyayari sa pagpapalit ng liderato na pinlano nito lamang nagdaang linggo. May balitang A to Z, si Kim Salinas. Sa ikalawang araw ni Senator Francis Escudero bilang bagong Pangulo ng Senado, inamin niyang Huwebes pa lamang noong isang linggo ay niluluto na ang plano sa pagpapatalsik sa pwesto kay Senate President Juan Miguel Zubiri. Ani ni Escudero, masakit man ang proseso ng pagpapalit ng liderato ay idinaan naman ito sa maginoong usapan. Ang pagpapalit ng Senate President is always arrived at through a gentlemanly conduct. Ang Senate President hindi tinatanggal, nagbibitiw. So hindi na kailangan ng anumang declaring vacant, ganon-ganon. Wala na ganon para hindi naman seamless pero at least mapayapa at hindi magulo. Thursday lang o Kahapon, emosyonal si Senator Bato de la Rosa sa pagbibitiw ng kaibigang si Zubiri. Pero ngayon, inamin niyang isa siya sa mga pumirma upang suportahan si Escudero. Ayon kay de la Rosa, naobliga siyang sumunod sa pasya ng mga kapartido sa PDP laban na sina Senator Francis Tolentino at Christopher Bongo. Kaya nadurog aniya ang kanyang puso para kay Zubiri. Nung sinaluduhan ako ni Migs, talagang hindi ko napigilan, napaiyak ako dahil for me, being a good soldier, ang gusto kong sabihin kay Migs doon is, sorry boss, I failed to win the war for you. Kahapon, hindi itinago ni Zubiri ang pagkadismaya na tinalukuran siya ng mga kaalyado. I just felt heartbroken. Hindi sa posisyon, I'm not heartbroken because of the position. I'm heartbroken because of those who committed to be steadfast with us. We had the same ideals and all of a sudden, hindi po biglang nawala po. Tinanong si De La Rosa kung may kinalaman ba ang Senate investigation sa PIDEA leaks sa pagkakasipa kay Zubiri. Sa naturang investigasyon, kinakaladkad ng whistleblower ang pangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isyu ng iligal na droga. Sa umpisa, ang sagot ni De La Rosa ay oo, may kinalaman ito pero agad din siyang kumabig. Kasama na rin yun. Although, tinanong ko ito kay Senator Cheese kung talagang yan bang dahilan bakit kinudita si Senator Migs dahil ba dyan sa hearing. Sabi yan, no, hindi yan wala yan sa rason dito. Giit naman ng bagong Senate President pro tempore na si Jinggoy Estrada, walang puwersang nagmaniobra sa kudita sa Senado. Walang outside forces. It is just among our colleagues here. Ang lumalabas kasi na bali-balita sa labas na ako raw ang nag-instigate, ako raw nag-initiate nitong
kudeta laban kay Senator Migs. Hindi po totoo yan. Nagulat naman si Senator Joel Villanueva sa naging desisyon ni Senator Bato de la Rosa. So parang nagulat kami na parang hindi yung isa hindi. Klaro sa amin na our service in the leadership is based on the trust and confidence of our colleagues. So if you don't have the numbers, it's automatic dapat. Nagbitiw si Villanueva bilang majority leader pero hindi naman niya isinasara ang posibilidad na mamuno o maging parte ng minorya ng Senado. It's been talk about. So hindi na bago para hindi manggaling sa akin, no? But everything is possible. There are some committees being offered to me as well by the new leadership. Samantala, isa lang ang hiling ngayon ng bagong talagang majority leader na si Senator Francis Tolentino. Sa akin, hindi na natin pag-usapan yung kasi lalong mauungkat-ungkat at ayaw natin makadagdag sa kung ano man ang makakasakit. So let's move forward. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na susuportahan niya si Senator Cheese Escudero bilang bagong Senate President. Ayon kay Marcos, maganda ang legislative record ni Escudero. Patunay na kaya niyang pamunuan ng mataas na kapulungan. Umaasa din ang Pangulo na maipapasa ang anya ay transformative na batas sa ilalim ng pamumuno ni Escudero. Matatandaan nagbitiw nitong Lunes si Senator Juan Miguel Zubiri bilang Senate President matapos bigong mapigilan ng PDEA Leaks investigation na siyang nag-uugnay kay Pangulong Marcos sa iligal na droga. At matapos nga ang pagpapatalsik kay Senator Zubiri bilang Senate President, pinalitan na rin ang committee chairmanship sa mataas na kapulungan. Sa bagong listahan, pinalitan ni Senator Pia Cayetano si Senate Majority Leader Francis Tolentino bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Bukod dyan, pamumunuan din ni Pia ang Sustainable Development Goals, Innovation and Futuristic Thinking. Ang kapatid naman niyang si Senator Alan Peter Cayetano, pamumunuan ang Committee on Accounts na dating pinangangasiwaan ni Senator Nancy Binay. At dalawa pa nitong komite dati na Government, Corporations at Science and Technology. Papalitan naman ni Tolentino si Senator Joel Villanueva para sa Committee on Rules. Nananatili naman sa kanilang mga komite sina Senator Ramon Bong Revilla, Win Gatchalian, Robin Padilla, Loren Legarda, Grace Poe, Amy Marcos, gayon din sina Rafi Tulfo Bongo, Lito Lapid, Jingoy Estrada, JV Ejercito, maging sina Bato de la Rosa, Cheese Escudero at Senator Riza Ontiveros. Ngayon pa man, bakante naman sa ngayon ang posisyon sa Komite ng Finance na pinamumunuan dati ni Senator Sonny Angara. Gayon din ang Committee on Tourism at Ethics and Privileges na pinangungunahan ni Senator Nancy Binay. Sumadsad na lagpas 58 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar, pinakamababa sa halos 2 taon. Sa pagsasara ng foreign exchange market ngayong May 21, lalo pang humina ang halaga ng Philippine peso sa 58 pesos at 27 centavos kada $1 US. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, hindi naman nag-iisa ang piso sa paghina dahil nakitaan rin ng pagbaba ng halaga ang iba pang currency sa rehiyon. Bunsod raw ito ng patuloy na paglakas ng dolyar matapos ang mga senyales mula US Federal Reserve na hindi muna ito magbababa ng interest rates sa Amerika. Sa ngayon, patuloy ang monitoring ng BSP sa Forex pero sakaling kailanganin ay nakahanda raw ang Central Bank na umaksyon upang ibalik sa kaayusan ang palitan ng salapi. Isa-isa nang naglalabas ng sama ng loob ang ilang jeepney operators at drivers na nagpa-consolidate dahil matagal na raw silang hindi nakatatanggap ng kita mula sa kanilang units. Sagot naman ng isang mambabatas, tila trap ito ng gobyerno. Din pa man, hirit ng isang kongresista, payagan pang makabiyahe ang mga unconsolidated jeepney units at baka sakaling gumanda pa ang tingin ng mga driver at operators sa programang modernization ng gobyerno. Si Ace Cruz may balitang A to Z. Mga every 10 to 15 minutes siya po ay umalis. Pero bakit po? Napakaliit po ng aming binibigyan ng operators benefits. Kung kailan po lumaki ang aming sasakyan na 24, minsan 25. Hindi na naitago ng modern jeepney operator na si Aurea ang galit niya sa kinabibilangang kooperatiba.
Hindi raw kasi naibibigay ang benepisyo na para sa kanila mula nang sumali ito sa PLV Modernization Program. Di tulad noon, I was receiving 5,000 pesos boundary a day. Pero ngayon ano po ang nangyari? Kahit 5 wala po akong na-receive sa aming kooperatiba. kaya't para kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, tingin natin naging trap yung mandatory franchise consolidation na yung mga pumasok, nagsuko ng kanilang prangkisa, kapag may problema dun sa kanilang cooperative o korporasyon, di na nila mababawi yung kanilang franchise. So parang one-way ticket lang pala yun, Mr. Chair. kaya't nararapat lang daw na huwag gawing sapilitan ang pagpapakonsolidate. Yung mga nag-consolidate pero kumaharap sa iba't ibang mga problema, dapat bigyan sila ng paraan. Paano sila makalabas, no? Kasi parang bondage yan eh. Pero ayon sa LTFRB, kung before April 30, pwede kang kumalas at sumama ka sa ibang kooperatiba. Pero after April 30, kung kumalas ka sa iyong kooperatiba, kolorum ka na dahil hindi ka na rin pwedeng sumama dahil na-reach na yung cut-off deadline, April 30. sa datos ng Regulatory Board, 81.11% na nakapag-consolidate bagong takdang deadline noong April 30. Nasa lagpas 18% ang may tuturing na kolorum oras na matapos ang due process o yung pagbibigay ng pamahalaan ng show cause order. Pero para raw kay Rizal 3rd District Representative Jose Arturo Garcia, kaysa raw mag-rally ang mga unconsolidated jeepney drivers at operators, aralin nyo, baka pwede naman yung ayaw talaga, yung mga hardliner, payagan na natin. At the long run, in 3, 6 months o 1 year, ma-appreciate nila na mas maganda pala yung kooperatiba, mas umaasenso yung kabilang grupo. Sasali na ako. Perhaps in the next session po ng Congress, we can come up now with our recommendation doon sa proposal ni Congressman Garcia. ayon sa Manibela, may ilang units na ito na modernize. Hinihingi na lang ng ilang kongresista ang listahan at itsura nito para ipagkumpara sa national standard. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Pumalo na sa 9.5 billion pesos ang laki ng pinsala sa sektor ng agrikultura dulot ng El Nino. Naitala ang pinakamalaking pinsala sa mga high-value crops tulad ng mangga, saging, kape at mga gulay na sumampa na sa 4.6 billion pesos. Sinundan naman ito ng mais na may 3.2 billion pesos na halaga ng napinsala. Pero ayon sa ahensya, mababa pa rin daw ito kumpara sa inisyal na kanilang inaasahan na 120,000 hektaryang laki ng pinsala sa mga pananim. Dagdag ng ahensya, hindi na nila nakikitang titindi pa ang epekto ng El Nino lalo't nagsisimula na ang pag-ulan maging ang posibleng pagpasok ng La Nina. Masyado malaki yung harvest ngayon at kaya nagsabi si Secretary na hindi mo na mag-i-import until July. We are coordinating of course with our AMAS, with our regional field offices to ensure na kung hindi man mabenta ay ma-store sila kasi maraming naitayo na mga cold storages for onion under our regular programs at saka under the Philippine Rural Development Project. Hindi raw electioneering ang pamumudmod ng ayuda ng pamahalaan noong Sabado para sa kanilang programang Kapos ang Kita o AKAP. Ayon sa Ako Bicol Party List, hindi raw ito maituturing na bahagi ng pangangampanya dahil hindi pa naman raw panahon ng halalan. Anila unfair na bigyan ito ng kulay o malisya na layon lamang tumulong sa mga minimum wage earner. Ang AKAP ay programa ng DSWD kasama sina Pangulong Bongbong Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez na layong tulungan ang mga minimum wage earners na hindi lalagpas sa 22,000 pesos ang sweldo kada buwan. I think it would be unfair and wrong to give the negative connotation with this kind of ayuda. This is social services para po ito sa mga tao. Tanging tubig at pagkain lamang daw ang ihahatid sa mga nakaestasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Yan umano ang nakapaloob sa isang kasunduan na naganap noon pa ang administrasyon ng dating Pangulong Noynoy Aquino. Sa isinagawang House Committee hearing on National Defense and Security, kaugnay ng umano'y Gentleman's Agreement, sinabi ng dating Duterte official na noong 2013 pa umano nabuo ang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China. Hindi raw dito kasama ang
isa sa ayos ng barko. Dagdag pa niya, si former Defense Secretary Voltaire Gasmin raw ang nakipagkasundo sa dating Chinese Ambassador to the Philippines. Inimbitahan naman ng komite si Gasmin para linawin ang bagong akusasyong ito. There is a denial of the existence of a gentleman's agreement, but there is the affirmation of an existing agreement, which is not gentleman's agreement, no, it was in public. Not entered into by Napakamsamida ang actress-comedian na si Melay Cantiveros nang italaga siyang Honorary Ambassador for Korea Family Tourism sa Pilipinas ng Korea Tourism Organization. Si Melay ang kauna-unahang Filipino celebrity na itinalaga ng KTO bilang Honorary Ambassador. Mula yan May 21 ngayong taon hanggang May 20 sa susunod na taon. Tinanggap ni Melay ang kanyang plaque kasama ang kanyang asawang si Jason Francisco, mga anak na sina Mela at Stella at kanyang ina. Bilang Honorary Ambassador, ilan sa mga tungkulin ni Melay ang makiisa sa mga promotional campaigns at events ng KTO sa Pilipinas. Bisitahin at i-promote ang Korea kasama ang kanyang pamilya at ibahagi ang karanasan nila sa kanilang social media accounts. First honor. Susunod, Metro Manila Development Authority nulunsad ang kauna-unahang MMDA Cup. Mga government employees lalahok sa volleyball at basketball tournament. At Senator Riza Ontiveros, ibinulgar kasabwat umano si Bamban Mayor Alice Guo ng ilang mga kriminal sa money laundering case sa Singapore. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Isinusulong ngayon sa Kamara ang pagkakaroon ng daycare center para sa mga senior citizens sa bawat barangay. Yan ay para magkaroon ng tila pangalawang tahanan at mapaglilibangan ang ating mga lolo at lola. Makatutulong raw ito sa mga pamilyang abala sa pagtatrabaho. Nang sa gayon ay mabigyan naman natin sila ng magandang espasyo at alagang nararapat para sa kanila. May balitang A to Z si Ian Maghanon. Abala sa trabaho ang mga kapatid ni Aling Adelina, kaya't kahit 66 na taong gulang na siya pa rin ang madalas na nag-aalaga sa kanilang nanay na 87 taong gulang na. Minsan nga, pagka pinapatawa ko siya natatawa naman. Para masaya, hindi yung puro lungkot. Minsan, papatugtog po ako dyan worship song. Kung mama, kanta-kanta ka, nakanta siya yung kinakanta niya yung kay buti-buti mo, Panginoon. Nung maliliit pa sila, siyempre asikaso ko sila. Lahat ng gagawa ko, gagawin ko. Sa umaga, papaliguan ko sila, bibihisan. Sinisimulan na ngayon ng National Committee on Senior Citizens ang mangalap ng impormasyon sa bilang ng mga senior citizens na tila inabandona ng kanilang mga kaanak. Sa pauna nilang datos, lamang ang bilang ng mga iniiwang matatanda sa Metro Manila kumpara sa probinsya. Right now, I have reminded our employees and I have received reports, but not all regions have the data yet. So they have to make complete reports, but we already have given our instructions to make a report. Ayon sa mga mambabatas, bagamat may mga programang Home for the Elderly ang Department of Social Welfare and Development para sa mga iniwan ng mga matatanda, hindi naman daw ito sapat. Kaya naman, isinusulong na rin ngayon sa Kamara ang Senior Citizens Daycare Act of 2024. Nakapaloob dito ang panukalang Senior Citizens Daycare Center sa mga barangay na bukas mula alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Malaking tulong umano ito sa mga pamilyang abala sa pagtatrabaho nang sa gayon ay mayroon silang magandang espasyo at pag-aalaga na deserve nilang matanggap kahit may edad na. Meron lang mapag-iwanan at meron mag-aalaga sa kanila sa habang wala yung mga anak nila na mag-aalaga sa kanila sa bahay. Andiyan naman yung mga BHW.
Yung mga BHW, trinitrain na kumuha ng mga BP, kumuha ng yung mga sugar, yung ganon, para at least maalagaan yung senior citizen at malaman kung ano ang pangangailangan nila. Inaasahang lagpas 9 na milyong senior citizens ang posibleng makikinabang sa hakbang na ito sakaling ito ay maisabatas. Layo nitong ipaalala din sa atin na hindi kailanman dapat mawala ang alaga sa kanila matapos ang pagmamahal na ibinigay din nila sa atin noong tayo ay mga bata pa. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Ibinulgar ngayon ni Senator Risa Ontiveros na kasabwat umano si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ng ilang mga kriminal na may umano'y kaugnayan sa pinakamalaking money laundering case sa Singapore. Batay sa ipinakitang dokumento mula Securities and Exchange Commission ni Ontiveros, kapwa incorporator nito ang mga kriminal na sina Chinese national Zhang Rui Jin at Dominican national Bao Yinglin sa Baofu Land Development Incorporated. Giit ng mambabatas, hindi na raw katakataka kung bakit mayroong marangyang pamumuhay si Guo at nakabibili ng mga mamahaling sasakyan at chopper. Pero nanindigan naman si Alice Guo na hindi ito magbibitiw sa pwesto bilang alkalde ng naturang bayan. Anya, isa siyang umanong tunay na Pilipino. Ipinaliwanag rin ng mayora na anakana ng kanyang ama ang isa nilang kasambahay at inabandona na ng kanyang biological na ina. Dahilan kung bakit siya itinago at pinalaki sa isang farm. Ito rin daw ang dahilan kung bakit hindi niya ibinunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Pinabulaanan naman ni Guo na siya raw ay isang espiya ng China. Gusto ko pong sabihin sa lahat ng publiko, hindi po ako spy. Yan po yung masakit po sa akin na tinatawag po akong espiya. Saan po ako i-deport? Malaysia? China? Singapore? Isa lang po ang passport ko po. Ako po ay isang Filipino. Ikinokonsidera na ng Department of Information and Communications Technology na national security concern ang nangyaring malawakang data breach sa PNP Fireworks and Explosives Office. Apektado ang halos kalahating milyong Pilipino sa naganap na hacking sa PNP Office dahil nasa 1.5 terabytes ng data umano ang natangay ng hacker. Ayon kay DICT Undersecretary Jeffrey D., isa siya sa mga nabiktima ng data breach kasama ang ilan pang politiko at government officials. Ayon naman kay cybersecurity expert Art Samaniego, isa umano sa most prolific hackers sa bansa ang suspect sa PNP hacking. Gayunpaman, naniniwala pa rin si D na ito'y agad na mahuhuli. A lot of our important personalities whose lives are also in danger or receiving death threats owns firearms. We are talking about judges, we're talking about prosecutors. Most of our politicians also, right? I myself am a responsible gun owner, so my records are inside. So this is a data breach that we are taking very, very seriously, and the PNP knows that. That's why we're approaching this not only from a PNP side, but now as a whole of government. It is safe to say that this is a national security concern due to the personalities involved. Isa ang kumpirmadong patay at ilan pang pasahero ng isang Singapore Airlines flight ang sugatan dahil sa matinding turbulence na dinanas nito ngayong araw. Papunta sana ng Singapore mula London ang flight SQ321. Pero dahil sa tindi ng turbulence ay kinailangan nitong mag-emergency landing sa Bangkok, Thailand. Samantala, ligtas naman ang dalawang pasahero lulan ng Cessna 172 plane matapos itong bumagsak sa dagat malapit sa San Fernando City, La Union nitong May 21. Dinala na sa ospital ang mga biktima para sa kanilang minor injuries habang nagpapatuloy naman ang investigasyon sa insidente.
Tiniyak ng Department of Migrant Workers na ligtas ang mga OFW sa Indonesia matapos ang pagsabog ng Mount Ibu sa North Maluku ng bansa. Ayon sa ahensya, walang Pinoy ang nasugatan sa nangyaring pagsabog. Sa datos naman ng DMW, mayroong 550 Pilipino ang nakabase sa naturang lugar. Patuloy naman ang koordinasyon ng ahensya para mabantayan ang lagay ng mga Pilipino sa naturang bansa. Samantala, nananatili sa evacuation centers ang mga residente na naapektuhan ng pagsabog. Sa ating balitang sports, inulunsad ngayong Martes ng Metro Manila Development Authority ang kauna-unahang MMDA Cup 2024 sa PhilOil Center sa San Juan City. Lalahukan ng mga empleyado ng 17 lungsod at isang munisipalidad sa Metro Manila, gayon din ng national government ang volleyball at basketball tournaments. Makatutulong daw ito para sa pagkakaroon ng aktibong lifestyle ng mga manggagawa. Bukod sa Metro Manila mayors, dinaluhan din ang MMDA Cup ng ilang kilalang basketball players gaya ni Richie Rivero, JC Macalalang at volleyball player na si Joshua Retamar. Sa aming pagbabalik, Hollywood stars Cameron Diaz at Jamie Foxx muling magsasama sa bagong pelikula. At Coco Martin at Bong Navarro magsasama naman pero para sa anong klaseng serye? Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balita A to Z. Heads up sa mga Batang Quiapo fans, may bagong proyekto na naman na aabangan para sa nag-iisang primetime king Coco Martin. Makakasama niya this time sa isang limited series ang It's a Showtime host na si Bong Navarro. At Hollywood stars Cameron Diaz at Jamie Foxx muli magsasama sa bagong pelikula. Ang may init na detalye sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Tanggol meets Agent X44. Excited na ibinahagi ni FPJ's Batang Quiapo star Coco Martin ang pagsasama nila ni It's Showtime host Bong Navarro para sa isang proyekto. Nais ni Coco na gumawa ng isang limited series sa kauna-unahang pagkakataon. At take note, hindi comedy ang tila minsanang pagsasani pwersa ng dalawang aktor. Ayon kay Coco, kakaiba ang atake nito dahil aksyon, madugo at brutal ang tema. Sa panayam, sinabi ni Primetime King na pasabog din ang mga artistang makakasama rito. Matatanda ang kamakailan ay nag-number 1 sa Netflix ang pelikulang Pula, kung saan nakasama rin niya ang kanyang real-life partner na si Julia Montes. Samantala, sa balitang Hollywood, reunited makalipas ang halos isang dekada ang Hollywood stars na sina Cameron Diaz at Jamie Foxx. Bibida ang dalawa sa action comedy na Back in Action na ipapalabas sa November 15. Sa Instagram, masayang ibinahagi ni Cameron ang balita. Ipinasilip sa Netflix ang ilang aabangan sa kanilang bagong movie. Matatanda ang unang nagtambal ang dalawa sa pelikulang Any Given Sunday noong dekada 90 at Annie taong 2014. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Ngayong summer, uso na naman ang out of town o mamuhay kasama ng nature kahit ilang araw lang. Take a breath, ika nga. Pero paano na lang kung ang camping ng mga nature lover naging camping ng mga tila anti-social? Saan kaya ang venue niyan? Panoorin. Siyempre, dun tayo sa camping na may aircon. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo ito ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa, at sundan ang ating social media pages, hanapin ng Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa American author at motivational speaker na si Wayne Dyer. Sabi niya, baguhin natin ang pagtingin sa isang bagay at ang mga bagay na tinitingnan natin ay magbabago rin.
At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!